Matapos ngang muling maipasok ni Coach Tab Baldwin ang Ateneo Blue Eagles sa ikasyam na pagkakataon diyan nga sa Final Four ng UAAP Men's Basketball matapos nilang tambakan itong koponan ng Adamson Falcons, ay mas tumaas yung tsansa na si Coach Tab Baldwin yung kuwaning interim or pansamantalang head coach ng ating Gilas Pilipinas para nga dyan sa February window. At pag-usapan na rin natin yung naging statement ni Coach Tim Cone kung saan sinabi niya na nakahanda siyang tanggapin yung permanenteng posisyon para sa ating national team pero sa isang kondisyon. Pero bago yan, hihingi lang ako ng isang like at subscribe bilang pagsuporta. Matapos ngang mag-alisan yung iba sa mga main players ng Ateneo Blue Eagles at ni Coach Tab Baldwin, gaya halimbawa nila El Tiposo, nila Ans Kwame, syempre gumagraduate yung iba dyan para maglaro sa iba't ibang mga liga, ay naipasok sa ikasyam na pagkakataon ni Coach Tab Baldwin yung bago niyang koponan na Ateneo Blue Eagles diyan nga sa UAAP Final Four. Siyam na beses na yan mga kabasketball na sunod, no? At tinambakan nga nila itong Adamson Falcons sa score na 70-48, 22 points. At ang kapansin-pansin, mula sa simula mga kabasketball ay hindi nga lumamang itong Adamson. Hindi nila pinaporma mga kabasketball, kaya ganun kahusay na mentor itong si Coach Tab Baldwin. At dahil nga patapos na itong UAAP Season 86 ng men's basketball, ay magiging libre na nga si Coach Tab Baldwin at yung mga players ng UAAP. Yan yung mga dahilan kung bakit nasasabi natin na malaki yung posibilidad na si Coach Tab Baldwin yung maging pansamantalang head coach ng ating Gilas Pilipinas para sa ating national team diyan nga sa February window. Dahil alam naman natin, gaya nga ng sinabi ni Al Francis Chua, na ongoing pa rin by February itong PBA, kaya hindi pwede yung kanilang mga manlalaro. At most likely syempre yung head coach ng Barangay Ginebra na si Coach Tim Cone. Pero unless na lang, no, kumbaga pagka kinuha nila, kumbaga hinugot talaga ng SPP yung si Coach Tim Cone dyan sa Barangay Ginebra para siya yung maging program director, siya yung maging head coach ng ating Gilas Pilipinas, yun siguro yung time na hindi si Coach Tab Baldwin yung magiging head coach ng ating national team dyan nga sa February. Kasi wala tayong masasabi dito nga kay Coach Tab Baldwin. Unang-una, kabisado niya yung mga college players, yung mga naglalaro sa KBL, sa Japan B-League, karamihan dyan, nahawakan niya na. Diba, pagdating dito kay Coach Tim Cone sa kay Coach Tab Baldwin, yung tandem na yan, napakaganda niyan. Program director yung isa, coach yung isa. Pagka hindi makakapag-coach etong program director, halimbawa na si Coach Tim Cone, pag hindi libre yung mga PBA players, UAAP players, mga college, pwede rin mga overseas players natin. Pag pwede naman yung PBA, siya yung magko-coach, diba, mga PBA players na lang, dadagdagan na lang yung ng ibang mauhusay. At dito nga sa naging statement ni Coach Tim Cone sa The Philippine Star, ay sinabi niya na open siya na tumanggap ng permanenteng posisyon dito nga sa Samahang Basketball ng Pilipinas o para sa ating national team. Pero siyempre, sa isang kondisyon. Kasi hindi naman daw basta-basta ganun yon. May mga pagpaplano, diba? Kailangan mag-usap-usap ng PBA, ng SBP, saka ng mga stakeholders, siyempre UAAP, NCAA at yung iba't iba pang MPBL, no? Yung mga pwedeng sumama dyan bago siya makapagbigay ng sagot. Diba? Kasi mahirap daw na hindi niya alam kung saan ba sila pupunta. Kailangan daw nilang pag-aralan yan, diba? At para makita nila kung saan sila direksyon, ano yung vision nila, diba? Doon, that's the time na makakapag-decide sila kung sino yung mamumuno or yung magiging program director. At wala pa rin naman daw siyang natatanggap na kumbaga offer mula dito sa Samahang Basketball ng Pilipinas, di pa siya sinasabihan. Pero kung siya yung tatanungin, di ba, ay siya pa rin ang head coach, interim coach ng ating Gilas Pilipinas habang wala pang kinukuha itong SPP. So yun mga kabasketball, anong masasabi nyo sa tambalan ni Coach Tim Cone at Coach Tab Baldwin? Meron namang magandang comment or suggestion etong si Kira BP3XT, no, doon sa ating channel.
At sinabi niya na maganda raw na maglagay ng naturalized player sa bawat isang PBA team para magkaroon lahat, no? Maganda to, maraming option gaya ng sa Japan B-League, no? At pagka walang mga FIBA games or mga Asian games or mga international tournament dyan sa Gilas, pwede silang maglaro sa PBA. So napakaganda niyan. Ako, agree ako dito mga kabasketball. Kayo, anong masasabi nyo? At hanggang dyan muna, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.